Nakatanggap daw ng impormasyon si former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na tumanggi ang Office of the Solicitor General na kumatawan para sa mga respondent laban sa habeas corpus petition na inihain ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema para pauwiin dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ito raw ay dahil sa paninindigan mismo ng Solgen na walang jurisdiction ang ICC sa bansa. Kaugnay niyan at ng paghahanda rin ng kanilang kampo para sa susunod na pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, makakausap natin si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang tanghali po. Magandang. Attorney Sal? Yeah, Ayun I po. can hear. Alright, medyo pihit lamang po tayo ng kaunti, Attorney Panelo, at nagpuputol-putol po ang inyong komunikasyon. Sige, eto. Hindi, mobile ako eh. Ako yung nagdadrive. Okay, medyo nagpuputol-putol lamang po. Pero ito, pag-usapan muna natin, ito pong inyong impormasyon na nakuha na sagot daw ng Solgen. May we know po kung sino po ang inyong source on this? Aba, palagay ko nasa website na yan ng Supreme Court. Kasi yung araw na ito magpapile ng manifestation o comment. Kasi ang Solgen, abogado at abogado ng mga opisyal sa gobyerno na kahabla mo kaugnay sa official action ka. Kaya talaga silang abogado. Pero sa halip na magbigay sila ng putaryo, humihingi sila ng permiso na hindi maaaring maging abogado nitong mga dinimanda namin. Pagkatangayin sa kanila, taliwas ito sa posisyon ng Office of the Solicitor General na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Okay. Sino po ang sinasabi tinutukoy ng mga respondents po dito? Ito po ba yung sila Executive Secretary Bersamin, Secretary Remulla? Tama po ba? Yes. Lahat ng mga dinipanda dahil sa petition for a writ of habeas corpus. Alright. So, ang sinasabi po ng Solgen ay umatras po ang Solgen o umaatras ang Solgen sa pagre-representa dito nga po sa mga respondents. Ito po yung mga... dahil sa... Ang ibig sabihin niya, Opo. Terry, ang ibig sabihin lang niya ay tumatanggi na gawin ang kanilang tungkutin na kaligang batas na i-represent ang gobyerno. Kasi habang tungkulin nila na ipagtanggol ang posisyon ng gobyerno, hindi po pwede kahit illegal ipagtatanggol mo. At yan nangyari na yan. Tatandaan mo sa panahon nung ang Solgen ay si Frank Chavez, meron din siyang pagkakataon na ayaw na rin ipagtanggol dahil sa kanyang paniniwala, illegal ang ginagawa ng gobyerno, kaya hindi niya pinagtanggol at pinayagan siya ng Korte Suprema. Ganon din dito. Kasi ang mangyayari dyan, illegal ang ginawa ng mga respondent dahil na pinatupad nila, di ba? Pinatupad nila ang warrant of arrest na galing sa ICC na walang jurisdiction gobyerno. Ang ginawa ng mga opisyales, laban sa saligang batas, laban sa posisyon, mananagot ka. Pag nagkadimandahan sa illegality, di kasama ka doon. Attorney Panelo, kung tumatanggi po ang Solgen na i-represent po itong mga respondents, pwede po ba silang kumuha ng ibang magre-represent sa kanila maliban po sa Solgen? Oo, di. Gumagano sila ng kanilang mga Pwede pa rin. abogado. Opo. Pwede pa rin. Pwede rin silang i-represent ng DOJ. Oo. Opo. Pero, napakabigat ng implikasyon. Alright. Kasi admission ng gobyerno. Abogado ng gobyerno na illegal. Walang jurisdiction. Sinabi mong walang jurisdiction. May lahat ng ginawa ng dito sa atin at lahat ng ginawa ng gobyerno kapagtulong. Hindi lang kapagtulong ang ginawa nila. Pwede illegal din. Ayaw nilang maging bahagi. At pinagkakapurihan ng
Sapagkat habang binabati ko ito, nakita natin ngayon na nangintigan siya. Sapagkat ang Solgen, ito nga ang abogado dyan, sila lamang ang mga kawani ng gobyerno ngayon na lantarang sinasabi na mali. Effectively, yun ang implication nun. Mali kayo dyan. Sapagkat walang jurisdiction. Attorney Panelo? Yes. Ayun po. Alright, sorry, napuputol-putol po kayo ng pakonti-konti eh. So ngayon po, ang mangyayari ay sumagot ang Solgen, so kailangan sumagot ng isa-isa nitong mga respondents ngayon with their respective lawyers. Pwede namang isang estado lang at sa kanila. Aha, alright. Pero okay, may bigat, sabi nyo nga po, mabigat. Pero ano yung magiging implikasyon at bigat nitong inirelease na statement po ng Solgen dito sa legalidad ngayon ng pagkakadakip ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte? Pwede ang implikasyon nun yan. Yung mga sinabi namin dyan sa aming petisyon ay sinasang-ayunan ng abogado ng gobyerno na ang mandato ay ipagtanggol ang mga akto ng gobyerno. Sa kanilang pananaw ngayon, mali ang gobyerno sapagkat walang jurisdiction itong ICC na nagtupad ng warrant of arrest. So tingin nyo po ay magkakaroon nito sa pagdidesisyon po ng Korte Suprema ay this is something that they would consider? Definitely. Kasi, siyempre, kung ikaw ang justice, lahat ng inigay sa iyo ng dokumento, pag-aaralan mo doon. Alright, so we're gonna wait for that, yung pong isyong yan. Puntahan ko muna po, Attorney Panelo. May update ho ba kayo kung ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ng dating Pangulo para po sa next trial sa Setyembre? Meron ako kinuha ang pamilya, si abogado Nicholas Kaufman, na isang veterano kaso practice yan sa loob ng ITC. Kaya ako ang magpaplano kung paanong depensa ang gagawin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Parte po ng ICC rules na dapat ibigay ng ICC prosecutors yung lahat ng hawak nilang ebidensya sa kampo po ni dating Pangulo para mapaghandaan ang trial. Gaano po ito kaimportante, Attorney Panelo? Siyempre, importante yung lahat ng mga dokumento sapagkat, pero unang-una, ang dapat kasi dyan, sila magpruba ng kaso nila. Ang burden of proof palagi, pag hindi nila mapatunayan, kahit hindi ka mag-expense, hindi option. Saka, meanwhile, ang tingin ko dyan, tinitingnan ko kasi yung kanilang statute, maaaring maging batayan ni Presidente Duterte yung mga paglabag na ginawa ng ICC. Kasi sa kanilang batas, sinasabi doon na pag meron kang mandamiento de arresto, kailangang ipadaan mo sa judicial authority ng bansa. At bansang yan ay ating Pilipinas. Hindi naman nila pinadaan sa warrant of arrest. Pinadaan nila sa police. Sa Interpol. Interpol naman, nakiusap, pinagbigyan naman. Takiusap na nga, pinagbigyan, kahit na illegal. O kaya, malabo talaga. Susubukan ba? Nakausap niyo na po ba si dating Pangulo? Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makausap niyo sa telepono? Bawal naman yung telepono. Paano makakausap? Kailangan personal ka pumunta ron. At saka meron pang mga partner, express ka pa, papa-accredit ka pa, kung abogado ka. Hindi pa. Pero kung pag-uusapan namin, kung anong gagawin, ever since pinag-usapan na namin yan. Alright. Kaya nga, hindi sa na inaresto siya. Inarap niya. Kapag wala kayong jurisdiction sa akin at sa bansang ito. Ever since na ang posisyon niya. Kaya hindi ka taka-taka na hindi siya natakot. Inarap niya pala ang hayat.
Susubukan ho bang, would you know, or baka po nakausap nyo na rin si former ES Medialdea, na kung susubukan bang mag-file ng motion ng dating Pangulo for temporary release? Dahil na sinabi ko kanina, ang magiging batayan nga nila, illegal yung ginawa. Kaya under their own rules, pwedeng ground yun ng interim release. If there is a violation of the rights of the accused in the enforcement of a warrant of arrest, then it can be an effective ground for Duterte's interim pansamantalang, parang bail, parang piyansa. Base po dun sa pinadalang ICC diffusion request, nakasaad na nakonsulta po ang gobyerno ng ICC bago i-release yung warrant. Tingin niyo ho ba may nilabag ang administrasyon dito, lalo taliwas ito sa sinasabi po nila before? Hindi from the very start, di ba, sinasabi na nga natin. Noon, ever since ako, kung nag-interview, marami na, lahat ng gagawin ng na kontra sa posisyon na walang jurisdiction, pag ikay mag-cooperate, tumulong ka, maibigay ka ng kahit na ano, lalabag sa posisyon mo, illegal ang ginagawa mo kasi taliwas yan sa mga payag mo. Kaya bang mapauwi po ng Korte Suprema yung dating Pangulo kung katigan po ng Korte ang petition para sa writ of habeas corpus, Attorney Panelo? Of course. Kapagkat, ang pinag-uusapan dito, Sherin, hindi yung sinasabi nila, wala nang jurisdiction, ang Supreme Court, wala na rin si Presidente Duterte. Nasa sa Netherlands na. Ang issue po, hindi jurisdiction ng ICC na. Pagdating doon sa issue ng pwede mo mong dalhin. Ang issue ay may jurisdiction sila dito sa gobyerno na gumawa ng illegal. Kaya may jurisdiction sila. Ang illegal na akto ng isang gobyerno o opisyalis ng gobyerno ay hindi makakawala sila sa accountability sapagkat the illegal act follows it or them wherever it or they go. Kaya may jurisdiction. Lalong-lalo pa, inaamin pa ng gobyerno, ng abogadong gobyerno, na talagang walang jurisdiction o di illegal talaga may jurisdiction. Attorney Panelo, ikaklaro ko rin kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media na kayo raw ang nagsabi na hindi totoong may ICC warrant. Fake news. Ayan, kaya daw ho umuwi si dating Pangulong Duterte dito. Ano po ang sagot nyo dyan? Nung sinabi kong walang, na sinasabi ko maaaring i-consider na fake news, sapagkat, tingnan niyo ang mga interview. Unang-una, paano hindi magiging fake news yan? Hindi naman inaamin ng ICC. Hindi rin inaamin ng Special Prosecutor. Yung sinasabi nila ng gobyerno na wala silang alam. O di fake news. But, alam nyo, si Presidente Duterte, gaya ng sabi ko, mulat sa ball, hindi niya tatakasan yan. Kaya noon pa sinasabi nila, fake news, nandyan yan, hindi uurungan yan sapagkat handa siya na harapin. Hindi ba? Ang daming pumipigil sa kanya sa Hong Kong, huwag ka bumalik sa Pilipinas. Alam niya. Pero sabi niya, hindi, haharapin ko yan. Naninindigan ako. Wala akong ginawang kasalanan. Kung sa tingin nyo, kasalanan ko, di ko ito. Ganun ang prescription. Ang immaterial lahat ang mga pinag-uusapan ng ICC. Ang importante sa kanya, maninindigan siya sa kanya mga posisyon bilang presidente. At saka ang katotohanan niya, talaga naman political ito, Sherry. Talaga namang tinarget na nila, pinagplanuhan na nila. Alam din ni Presidente Duterte yan. Sinasabi niya na rin, na talagang target niyo ako at ang anak ko. Hindi ako matitinag sa posisyon ko. Hindi kasi susuko sa inyo, maninindigan kasi, idemanda nyo na, pakulong nyo na, patayin na kapata. Yun na. Attorney Panelo, puntahan ko rin yung sa inyo ni Attorney Harry Roque. Usap-usapan kasi yung komento nyo ng ihu nyo si Harry Roque, si Attorney Harry Roque. Sino yun? Hindi nyo pa rin ba kilala? Magkasama kayo sa Malacanang. Alam mo, Ano hindi ho ba talaga? Hindi pa,
hindi porket magkasama kayo, magkakilala kayo, o magkaibigan kayo. Kagaya mo, nandiyan ka sa studio mo, hindi lahat ng tao dyan, kilala mo o kaibigan mo. Di ba? Natural lang yun. So, ang sinasabi nyo, you know him, I mean, Huwag niyong lagyan ng mali naman yun. Basta, yun na yun. ano po ang inyong masasabi sa plano po ni Senator Amy Marcos na paimbestigahan ang pag-aresto po sa dating Pangulo? Ang gaya nung sinabi ko na, di ba, sabi ko, balat kayo pala. Buhay sa mundo, balat kayo. Unang-una, hindi dapat imbestigahan. Ano yung imbestigahan niya? Para nung malaman kung legal. Sus Maria Jose. Siya ay tapos ng abogasiya. Hindi siya abogado, legit siya, no? Pero nagtapos siya ng abogasiya. Alam niyang illegal. Katunayan nga. Hindi siya kasama sa rally. Kasi hindi niya sikmura yung gano'n. Ano bang tawag mo doon? Di illegal. Kitang-kita na nga. Ano pang i-imbestigahan mo? Para malaman mo kung illegal. Kung baga, sobrang-sobra na, maliwanag sa sikat ng araw na illegal nga. Ang gagawin mo lang yan, publicity lang yan dahil kandidato ka. Attorney Panelo, panghuli na lamang, balikan ko po yung statement ng Solgen, na inilabas nilang statement na hindi nila irerepresenta itong mga respondents. Sa inyo pong panig with this statement, meron ba kayong pinaplano pang another move or kailangan isumite or isasubmit sa Korte Suprema para po mas mapalakas yung inyo pong petisyon? Bago pa ako sila nagsubmit ng kanilang manifestation, meron lang kaming dagdag na komentaryo. Meron lang kaming dagdag na manifestation. Pinagkakaw namin nung isang araw pa. Ano po yung laman nun, attorney? Pagdagdag ko sa mga artista namin. Alright. Okay. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Sal Panelo.